Ang alamat ng tikbalang. Noong unang panahon sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Luzon, may isang batang lalaki na nagngangalang Lakan. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang matapang at masigasig, ngunit siya rin ay mayabang at hindi marunong rumespeto sa kalikasan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang paki-subscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang araw, habang nangangaso si Lakan sa kagubatan, may nadaanan siyang punong napakaganda at tila may kakaibang aura. Sa halip na igalang ito, pinutol niya ang ilang sanga upang gawing pana. Bigla na lamang umihip ang napakalakas na hangin at nagdilim ang paligid. Mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo. Ito ay ang tikbalang. Mataas, payat at may matang nagniningas sa galit. Bakit mo ginambala ang sagradong punong ito? Sigaw ng tikbalang. Wala akong pakialam. Isa lang iyang puno, sagot ni Lakan ng may kayabangan. Dahil sa kawalang galang ni Lakan, isinumpa siya ng tikbalang. Sa tuwing siya'y lalapit sa kagubatan, siya'y maliligaw kahit alam niya ang daan. Naging tampalasan siya sa mata ng kalikasan. Ilang taon ang lumipas, si Lakan ay tumanda na at naunawaan ang kanyang pagkakamali. Humarap siyang muli sa kagubatan at taos-pusong humingi ng tawad. Lumitaw muli ang tikbalang, ngunit ngayon ay hindi nagalit. Tinanggap nito ang paghingi ng tawad ni Lakan at pinatawad siya. Mula noon, itinuro ng tikbalang sa kanya ang mga lihim ng gubat. Si Lakan ay naging tagapangalaga ng kalikasan at isinasalaysay niya ang kwento ng tikbalang sa mga kabataan upang matutong gumalang sa kalikasan at sa mga nilalang na naninirahan dito. Aral ng alamat. Matutong gumalang sa kalikasan sapagkat ito ay may sariling buhay at espiritu. Ang kayabangan ay walang maidudulot na mabuti, ngunit ang pagpapakumbaba ay laging may gantimpala.